umaga po muli sa atin. Samahan niyo po muli ako sa pagbubulay-bulay ng salita ng Panginoong Hesus at sama-sama po tayong matuto. Amen. Hallelujah. Manalangin po muna tayo. Panginoong Hesus, maraming salamat po sa oras na ito. Kayo pong patuloy na mangusap sa amin at ang iyong salita na aming matututunan, ang kapahayagan nito ay aming maipapamuhay, Panginoon, sa pamamagitan ng iyong biyaya at ng kapangyarihan ng banal na Espiritu Santo na patuloy na sumasama at binabagay sa amin. Maraming salamat po, Ama. Silihan mo po ang oras na ito. Silihan mo po kami ng iyong banal at makapangyarihang dugo sa ampunan amin, mga mahal sa buhay at ang aming pinagbubuhay. Sa inyo po ang papuri sa pangalan ng Panginoong Hesus kung aming salamat ngayon. Amen. Purihin ang Diyos. Kahapon po na pag-aralan natin tungkol sa honoring parents. At isa sa mga may kinalaman para tayo ay makapag-focus sa ating pagsunod sa salita ng Panginoong Hesus na nakalagay doon sa Ephesians chapter 6 verses 1 to 3 na ang sinasabi ay children, obey your parents in the Lord. Tapos sa Colossians naman ay sinabi na sundin pa rin natin sila, sundin natin, igalang natin ang ating mga magulang dahil alam nyo, yun ang pangako ng Diyos na may kalakip na gantimpala. Yan. Ngayon naman po ay sama-sama natin pag-aaralan at sama-sama tayong tumanggap ng kapahayagan mula sa Diyos patungkol naman po sa mayroong napakalaking kontribusyon para tayo ay makapag-focus at di tayo manipulate ng mundo. Hallelujah. Makapag-focus tayo sa salita ng Panginoon at patuloy natin mabigyan ng karangalan. Siyempre, una higit sa lahat ang Diyos at ang ating mga magulang. Amen. So, ang pamagat po ng ating pagbubulay-bulayan ngayon ay you are who you hang out with. You are who you hang out with. Na tayong mga Kristiyano, kailangan mabuhay tayo kung ano yung ating tatak bilang anak ng Diyos. Leave your mark, stand on your identity, be the word changer. Hindi tayo yung namamanipula, hindi tayo yung nagmamanipula sa ating mga kapwa para sa ating Panginoong Jesucristo, para sa karangalan ng ating Diyos. Amen. Basahin po natin ang ating teksto sa 1 Corinthians chapter 15 verses 33 to 34. Hallelujah. Ang sabi po doon, do not be deceived. Bad company ruins, corrupt good morals. Wake up from your drunken stupor, as is right, and do not go on sinning, for some have no knowledge of God. I say this to your shame. Sa Tagalog naman po, ito naman po yung sinasabi. Sandali lang po Sa Tagalog naman po, ito po ang sinasabi. Sa Tagalog, sa Corinthians. 1 Corinthians chapter 15 verses 33 to 34. Ang sabi po doon sa 33 and 34, kaiingat. Ang sabi po doon, kaiingat kayo. Ang masasamang kasamay nakakasira ng magagandang ugali. Magpakatalino kayo at talikdan ang pagkakasala. Ang iba sa inyo ay mali ang pagkakilala sa Diyos. Sinasabi ko ito upang mapahiya kayo. Hallelujah. Galing po sa Bible yun. Amen. So, maging maingat po tayo sa pagpili ng mga kaibigan, sa pagpili ng ating influence, sa pagpili ng ating circle, sa pagpili ng ating kinahuhumalingang samahan. Amen. Kasi sabi nga po dito, bad company corrupts good character. Yan. Bad company ruins good morals.
Yan. So, maging maingat tayo kung sino yung ating sinasamahan at kung ano yung ating sinasamahan. Amen. Maaring ito ay magbigay ng impluwensya na hindi maganda at hindi natin mamamalayan na tayo ay nagiging katulad na nila, na sumusunod na tayo sa kung ano man yung kanilang kinagigiliwang gawin. So, maging maingat po tayo. Huwag po nating sabing napakalakas natin. Dahil ang kaaway, pag kumilos yan, hindi biglaan, unti-unti, hanggang hindi natin namamalayan na tayo na rin ay gumagawa o nandoon na rin tayo sa mga kinahuhumalingan nila, kung ano man ang mga ginagawa nila, hindi natin mamamalayan, ganun na rin ang ating ginagawa. Kaya maging maingat tayo. Ito ay panawagan ng Panginoong Hesus ng pag-iingat. Ingatan natin ang ating sarili, ingatan natin ang ating pagkatao, ingatan natin higit sa lahat ang ating anyo sa harapan ng Diyos. Amen. Hallelujah. Glory to God. Amen. Example po ng mga kaibigan. Mga kaibigang may takot sa Panginoon. Mga kaibigang dadalhin ka sa iyong tuhod para magtiwala sa Panginoon Hesus. Mga kaibigang ilalabas yung mabuting ikaw. Mga kaibigan na nakakatulong sa iyong paglago bilang Kristiyano at makakatulong sa iyong paglago bilang isang mabuting anak ng Diyos. Yun example ng kaibigan. Ano ang pipiliin mo? O kaibigan naman na walang takot sa Panginoon. Ang ginagawa lang niya ay yung sarili niyang maibigan. Yung kaibigan na baluktot ang paniniwala. Yung kaibigan na alam mong hindi ka mapapabuti. Alam mong hindi tama ang ginagawa. Saan ang pipiliin mo? Hallelujah. Kaya, napakahalaga na piliin natin ang ating circle. Bilang mga kabataan at bilang tao, napakahalaga na pipiliin mo kung ano yung pwedeng mag-influensya sa'yo. Sabi nga ng ating text, sabi nga po, you are who you hang out with. Amen. Many times, have we heard that old saying, as a teenager, that might be sounded silly. Oo, marami naman po yun eh. Bilang mga kabataan, maraming magsasabi na, alam ko naman ang sarili ko, kaya kong ingatan ang sarili ko. Alam ko naman yun kung tama o mali. Alam ko naman kung mabuti sa hindi. Marami pong ganon. Pero, huwag tayong panigurado. Kasi Bible na ang nagsabi na ang masamang grupo, ang bad company, ang hindi magandang kaibigan ay kinukurap niya yung magandang pag-uugali. Nakasulat po dito sa Bible. Kaya nga dapat maging maingat tayo. Sabi din ng verse natin na magpakaingat kayo. Sabi dito sa basahin ko po muli, magpakaingat kayo. Kaiingat kayo. Ang masamang kasamay nakakasira ng magandang ugali. Nakasulat po dito mismo sa Bible. Kaya talaga namang mapagbantay tayo. Kung ang isang kaibigan na matatawag natin, kung isang tao ay hindi nakaka-influensya sa atin ng maganda, dumistansya po tayo. Samahan natin yung mga tao na makakapag-build up ng ating pagkatao para sa kapurihan ng Diyos at hindi para lang sa ating o sa kanino mang kaganapan, kundi para sa kaganapan natin sa harapan ng Diyos. Hallelujah. Amen. Amen. Hallelujah. Many times have we heard that old saying, as a teenager, that might be sound silly, but it only takes a moment to realize how true it is. Hindi mo na lang mamamalayan kung gaano ito katotoo. No?
kung nandoon na sa sitwasyon. Doon lang marirealize eh. Maybe that realization comes after getting caught doing anything you shouldn't have been doing. Pag nandoon na sa sitwasyon na napansin mo na, aba, hindi na ito dapat. Hindi ikaw dati yun eh. Kaya lang, dahil sa pakikipagkaibigan mo, dahil sa hindi ka naging maingat sa circle mo, hindi ka naging maingat sa pagpili mo sa kaibigan, hallelujah, unti-unti, hindi mo kaagad namamalayan. Pero yung hindi nila magandang gawa, nandoon ka na rin. Mamamalayan mo na lang pag nakita mo ang sarili mong ginagawa mo kung ano yung ginagawa nila. Lalo na kung mayroong hindi magandang bunga nito. Amen. Praise God. Hallelujah. Maybe that realization comes after getting caught doing anything you shouldn't have been doing. Being in a party with underage drinking even though you didn't have a drink. Kunyari, nahuli kayo, mga lasing na, yung mga kasama mo, hindi ka naman uminom. Pero, dahil nandun ka, dahil yun ang pinili mong circle, nung nahuli kayo, baka doon mo marirealize. Doon karamihan nare-realize na. O nakagawa ng mga bagay na against the law, o pinagbabawal ng magulang, hindi mo na malayan na ginagawa mo na. Ngayon, marirealize mo na lang kung mayroon nang hindi magandang bunga nito. Marirealize mo na lang if you're going to face the consequence of that action. Doon na lang marirealize. Maybe it comes when we find ourselves the subject of the gossip among friends we usually gossip with. Kung ikaw na yung naging usapan at hindi na maganda yung nagiging usapan patungkol sa'yo, baka din yun yung manggigising sa'yo na marirealize mo na hindi nga ikaw dati yon. O ikaw mismo, marirealize mo sa sarili mo. Umaaring may magsabi sa'yo, maaring magulang mo. Kaya napakahalaga yung pakikinig natin sa ating mga magulang. Maaring ang magulang mo sabihin sa'yo o magtakasil, hindi ka naman dating ganyan. Ano ang nangyari sa'yo? Dati hindi ka ganyan. Pag narinig mo na yung mga salitang yon sa magulang mo, lalo't higit sa lahat sa magulang mo, mag-checklist ka na. At kung alam mo rin mismo sa sarili mo kung ano yung nagpabago sa'yo. So napakaganda, napaka-advisable na sabihin na choose your friends, choose your influence. Hallelujah. Get trapped on situations that seems to be hopeless and miserable. Wag tayong dumating doon sa punto na makita natin na nandoon na sa isang sitwasyon na parang napakagulo na parang napaka-imposible na wala ka nang magagawa, iiyak ka na lang kasi nga yung bunga at yung consequence ng nagawa mo na hindi mo naman talaga dati ginagawa. Nagawa mo lang dahil sa maling grupo ng kaibigan. So napakahalaga po. At maging maingat din tayo sa mga sinasabi nating minsan lang naman. Maging maingat po tayo sa mga salitang hindi naman palagi. Saan po ba nag-uumpisa ang lahat ng bagay? Saan ba galing ang lahat ng bagay? Ang lahat ng bagay ay nanggaling sa kawalan. At saan ba nag-uumpisa yung nakasanayan na? Siyempre, uumpisa yan sa pag-isa-isa. Sa sinasabi nating minsan lang. Sabi nga ng kanta, gaano kadalas ang minsan. Malalaman mo na lang ito na madalas na yung minsan kung nakagawian na rin natin. Kaya maging maingat po tayo. Tayo mismo ang magbabantay sa ating sarili. Tayo mismo ang gwagwardya sa ating mga sarili. Binigyan tayo ng Diyos ng sapat na kaalaman, binigyan tayo ng Diyos ng kaisipan
para mag-isip at gumawa, piliin ang tama at mali. Ngayon, dito papasok ang relasyon natin sa Panginoong Hesukristo. Kasi kung wala tayong relasyon sa Panginoon, hallelujah, lahat ay tama. Kasi you are gaining something. We gain. Nakikinabang sa mga bagay-bagay, sa lahat ng bagay nakikinabang. Lahat ay tama kung wala tayong relasyon sa Panginoong Hesukristo. Na ang mga tamang yon, ang dulo nun ay kapahamakan. Pero kung mayroon tayong relasyon, personal na relasyon sa Panginoong Hesukristo, yung boses, yung kapangyarihan ng Diyos, yun yung magpapatotoo sa ating spirit. Yun yung gagabay sa atin na yung ginagawa natin ay tama o mali. At ang kapangyarihan ng Diyos din ang gagawa para sa atin, ang biyaya ng Diyos ang gagawa para sa atin para mas malakas ang pwersa ng kapangyarihan ng Panginoong ang paggawa ng tama kaysa mali. Kaya lang, yan ay nasa ating kapahintulutan. Lahat ng bagay na nangyayari sa atin ay nasa sa ating kapahintulutan. We are the doorkeeper of our faith, of ourselves. Walang mangyayari sa atin kung hindi natin ito ipapahintulot. Kaya, sa buhay natin, napakahalaga kung sino yung mga kasama natin, kung sino yung mga sinasamahan natin, kung sino ang ating mga kaibigan. Napakahalaga po nun. Hallelujah. Kaya mag-ingat po tayo sa minsan-minsan lang. Pagbigyan minsan. May authority ka na magsabi ng hindi. At may authority ka rin na payagan. Kaya lang, lagi nating iisipin ang dulo nito. Lagi nating iisipin kung nakakalugod ito sa Panginoon. Ang anumang bagay na nakakalugod sa Panginoon ay hindi magdadala sa atin sa kapahamakan. Tandaan natin yan. Anumang bagay na nakakalugod, anumang gawa, kilos, salita, na nakakalugod sa Panginoong Hesus ay hindi magdadala sa atin sa kapahamakan. Kaya lagi natin iisipin, kahit ito ay offer, tignan natin kung ito ay kalugod-lugod sa Diyos. Dahil kung hindi, tanggihan natin ito. Mas maganda na malugod natin ang Panginoong Hesus, hallelujah, kaysa ating mga kapwa. Ipinanganak tayo, naging Kristiyano tayo, hindi para bigyang kaluguran ang kahit sino man sa lupa, kundi ang ating bigyang kaluguran ay ang Diyos lamang. At pag ang Diyos ang pinili natin bigyang kaluguran, lahat ng bagay ay aayusin niya, aayusin ng Diyos. Hallelujah. Amen. Napakahalaga po. This call is extremely important. Ang sabi nga po sa Psalms, no, kung gaano kahalaga yung pagpili natin ng ating circle, yung sinasamahan natin, yung kaibigan natin, yung influensya natin, gaano ba kahalaga yan? Tingnan natin sa Psalms chapter 1. Ang sabi, Blessed is the man who walks not in the counsel of the ungodly. Amen. Who walks not in the counsel, yung hindi mo kinukuha yung kanilang payo. Hindi mo nga kinuha yung kanilang payo, pero sumama ka naman. Yun po makikita natin doon. Na talagang God is very concerned sa atin. Sobrang pagmamalasakit ng Diyos sa atin. Na pakikialaman ng Diyos lahat ng patungkol sa atin. Even our circles. Even yung pagpili natin ng ating mga kaibigan. Tingnan nyo, ang Diyos talaga is a loving Father. Yung malasakit, hallelujah. Dalangin ko na makita natin ang salita ng Panginoong Hesukristo. Makita natin yung kanyang pagmamahal at yung concern niya sa atin. Hindi yung puro rebuke.
Yung nakikita, yung iba kasi, sabi nga, yung iba ang pagkaunawa sa salita ng Diyos. Amen. Nakasulat po talaga yon. Dahil iba ang pagkaunawa ng iba. Nasa text natin yan. Sa salita ng Panginoong Hesukristo. Ang dalangin ng puso ko sa bawat salita ng Panginoon na ating nababasa, makita natin yung kanyang malasakit, yung kanyang pagmamahal, yung kanyang kalooban na mapabuti tayo. Napakaganda ng sabi, magpakaingat kayo. Sabing ganyan. Ulitin ko po. Kaiingat kayo. Ang masasamang kasamay nakakasira ng magandang ugali. Magpakatalino sa verse 34. Kayo at talikdan ng pagkakasala. Ang iba sa inyo'y mali ang pagkakilala sa Diyos. Mali ang pagkakaunawa sa Panginoong Hesus. Kung minsan, siguro, lalo na pag-rebuke yung talikdan ninyo, wag ninyong gawin ito, ang inyong katawan ay alay sa Diyos ng may kabanalan. Yung iba siguro, sabi nila, ang hirap naman nito, nasa ng bakit ayaw ako ng Diyos na sumaya, ayaw pa ng Panginoon na ako'y maging masaya, hallelujah. Sinasabi ito ng Diyos sa atin kasi mahal niya tayo. Kasi gusto ng Panginoon mapabuti tayo. Gusto ng Panginoon maipresenta tayo sa Ama na walang kapintasan. Hallelujah. So, makita natin, tingnan natin ang bawat salita ng Diyos sa kanyang pagmamahal, sa kanyang malasakit, sa kanyang pag-ibig sa atin. Amen. Ulitin ko, sa Psalms chapter 1 verse 1, Blessed is the man who walks not in the counsel of the ungodly, nor stand in the way of the sinners, nor sit in the seat of the scornful. Tinawag niya yung blessed. What makes us blessed is God in our life. Because if we have God sa ating mga buhay, we have everything we need. Hallelujah. Kasi ang Diyos, nagpapala siya sa kanyang mga anak, hindi lang sa pamamagitan ng pera, kundi sa pamamagitan ng bawat kalooban niya na nakikita niyang ipinapamuhay ng kanyang mga anak. Na nakikita niyang pinagsusumikapang ipamuhay ng kanyang mga anak. Kahit na many times we failed. Sabi nga sa kanta, how many times I have broken your heart, still you forgive, if only I ask. Sabi nga po doon sa kanta ang Diyos hindi tayo kinokondem kung nakagawa tayo ng mali. Kasi ang nakikita ng Diyos sa atin, ang nakikita ng Ama sa atin ay yung compassion niya. Pero nakikita rin ng Diyos yung pagsusumikap natin. At yung pagsusumikap natin para masunod ang kanyang kalooban, samahan natin ng panalangin. Na ang panalangin ang pinakamahalagang sandata ng Kristiyano. Kasi ang panalangin, yun yung puwersa ng Diyos para sa atin. Para tayo ipatatagin. Para ituwid ang ating landas. Para magkaroon tayo ng tamang kaisipan. Yun ay baluti ng Diyos sa atin. Ang panalangin ay baluti ng Diyos sa atin. Proteksyon ng Panginoon sa atin. Dahil ang panalangin ay pagpapakumbaba at pagpapasakop sa kalooban ng Diyos. Ang panalangin ay ang presensya at kalooban ng Diyos sa buhay natin. Hallelujah. Kaya, dito makikita natin na kung gaano kahalaga ang ating influensya, ang ating pinipiling circle, ang ating pinipiling kaibigan. Napakahalaga po nito. Kasi alam nyo, blessing is not only for material things or anything,
kundi ang blessing, it is all about God. Amen. Community is a choice. Your circle of friends is your community. Your friend is your community. Your influence, your circle of influence is your community. Kasi, sila yung pwedeng magkapagturo sa atin ng tama o mali. Kaya nga sa church, may church community. Kaya, napakahalaga na may community ka. Godly community. Amen. We choose to invest in friendship that are beneficial and help us to be better followers of Christ. Yun dapat ang ating pinipiling komunidad. Yung nakakapag-invest tayo ng maganda sa buhay ng tao. Yung nakakapag-invest sa atin nang pwede nating i-adapt para mailabas yung kapuspusan ng ating pagsunod, pagmamahal, ng kapuspusan ng ating obedience sa ating Panginoong Hesukristo. Para magamit tayo ng tama ng Panginoon. Para makapamuhay tayo at para magawa natin yung mga nararapat bagay-bagay para sa Panginoon. Kagaya ng paggalang sa ating magulang. Hallelujah. Huwag kang sasama sa batang nandyan lang, pariwara. Kasi kung sasama ka sa ganun, hindi magtatagal, magiging paniwara rin ang buhay. Huwag tayong makikipagbarkada sa mga hindi maaayos ang pananaw sa buhay, hindi magtatagal, ganun din ang kalalabasan natin. Hindi ko sinasabing layuan sila. Mag-share ka sa kanila, pero yung gawa nila, huwag mong gagawin. Huwag mo ring sabing ikakatwiran mo, hindi ko namang ginagawa yung gawa nila eh. Huwag nating ikatwiran yun. Dahil ang espongha, pag ilagay mo sa tubig, hindi niya sasabihin, hindi ako makakapagsipsip ng tubig. Siyempre, sisipsipin nun ang tubig pag ang espongha inilagay mo doon. Kaya, maging espongha tayo ng salita ng Panginoong Hesukristo. Amen. Community is a choice. Ito ang pagpipilian natin. We choose to invest in friendship that are beneficial and help us to be better followers of Christ. Or, we can choose to invest in the friendship that would take us further away from Jesus Christ. Sino ang iyong pipiliin? The one that will help you to be a better follower of Jesus Christ? Or, the one, a group of friends that would take you far away from Jesus. Saan ang pipiliin natin? Siyempre, yung number 1 ang pipiliin natin. Kasi pag yung number 1 ang pipiliin natin, magiging tama ang ating lakad, lalo't higit sa lahat sa Panginoong Hesukristo. Kung yung pangalawa naman, goodbye na tayo sa kapayapaan. Dahil puro kaguluhan ang dulot nito. Amen. Hallelujah. Meron pa akong question po. Hallelujah. Are there any friendship that you need to invest more in? Meron ba? Is there any friendship that you need to invest less in? Ulitin ko Are there any friendship in our lives, in your life, that you need to invest more in? Or, is there any friendship that you need to invest less in? What is the one step you can take today to be more like Jesus in your friendship? So, napakahalaga na piliin natin ang ating mga kaibigan. Minsan may nagsabi sa akin, birthday ng kanyang anak, kaarawan ng kanyang anak. Ang sabi niya,
ano po yung may papayo nyo sa anak ko? Mayroon din yung yung birthday. Ang nasabi ko lang, choose your friends. Choose your company. Choose your influence. Kasi ito ang maaaring maghulma ng buo mong katauhan. Kung sino yung iyong sinasamahan, kung sino ang iyong circle, kung sino ang iyong piniling mag-i-impluwensya sa iyo. Bilang Kristiyano, bilang tayo ng mga anak ng Diyos, be an agent of change for God's glory. Be an agent of change for God's glory. Live a transformed by God's Spirit, allowing His light to shine through us, through our actions, through our words, and through our character, to positively influence the world around us. But how can we do that if we continue to soak ourselves in the wrong person, sa mga hindi tamang kaibigan, sa mga hindi tamang tao? How can we be an agent of change for God's glory if we keep on adopting influences that are not glorifying to God? How can we stand? How can we leave our mark as a child of God? How can we stand on what we believe in? How can we vote for what we believe in if we continuously entertaining influences that are not beneficial sa ating buhay? Hallelujah. Friends, mga kapatid, lahat ng yan, it is all depend sa ating kapahintulutan. Huwag nating pahintulutan. Say no. We are the doorkeeper of ourselves. We are the doorkeeper of our faith. We are the doorkeeper of what God can do to us. At kung tayo, ang doorkeeper nun, nasa atin ang kapahintulutan, then, it's time for us to stop. It's time for us to end up lahat ng impluwensya na hindi makakatulong sa atin. Kailangan mong wakasan. Kailangan mong ihinto ang pakikisama sa mga kaibigan na hindi makakatulong humulma sa iyong mabuting pagkatao sa harap ng Diyos, sa iyong mga mahal sa buhay at sa mga tao sa paligid mo. Remember this always, you are fearfully and wonderfully made. God has a better plan for you. Kasi kung minsan kaya naman napapasama sa ganyan kasi wala pa silang alam na plano eh. Hindi pa nila alam kung ano yung gusto nila. Lumapit sa Panginoon. Because God said in Jeremiah 29:11, "For I know the plans I have for you, says the Lord, plans to prosper you and not to harm you, to give you a hope in the future." Kung ganun pala, the Bible finalize na ng Bible at nakasulat na hindi pwedeng ibahin at hindi pwedeng burahin, hindi pwedeng bawasan o dagdagan, nakasulat na ang Diyos ang nakakaalam kung ano ang plano sa'yo. Kasi siya yung humulma sa'yo, siya yung gumawa sa'yo, siya yung creator mo. Kung alam niya, then lumapit ka sa Diyos. Be friend with those people na may takot sa Panginoong Hesus. Kasi maiimpluwensyahan ka ng mga
taong may takot sa Panginoong Hesus to be the better you, to be the better person, to be the better version of yourself. May plano ang Panginoon sa iyo. May plano ang Panginoon sa akin. May plano ang Panginoon sa ating lahat. Ang desisyon ay nasa sa atin. At ang pagsisimula ay ngayon. Amen. Ang pagsisimula ay ngayon. Manalangin po tayo. Hallelujah. Ano bang bagay yung mga nakakahadlang sa atin para wakasan o para bawasan o tigilan yung pakikisalamuha o yung pakikipagkaibigan, sa patuloy na pakikipagkaibigan natin sa mga tao na hindi makakapagdulot sa atin ng magagandang bagay para mailabas yung magandang plano ng Diyos sa atin. Ano ba yung humahadlang sa mga bagay na yon? Kaibigan, kapatid, kung ano man yon, hallelujah, mas higit at makapangyarihan ng Diyos na ibigay niya kung ano man yung kakailanganin natin. Maaring sa tingin natin makakakuha tayo, makakapag-benefits tayo ng mga bagay-bagay sa mga taong ganon, hallelujah. Pero kung hindi ito nakakalugod sa Panginoon, hallelujah, stop it. Put an end to it. Stay away from it. Turn your back from it. Dahil walang maipapantay sa pwedeng ibigay ng Diyos sa atin. Amen. Purihin ang Panginoon. Panginoong Hesus, maraming salamat po sa oras na ito. Salamat sa kapahayagan ng iyong salita. Salamat, Panginoon. Tunay na napakabuti mo, Panginoon. Ama, balutin mo kami ng iyong kapangyarihan. Balutin mo kami ng iyong protection. Balutin mo kami ng iyong kaalaman, Panginoon. Na makita namin, Lord, ma-discern namin ang mabuti sa hindi. Ang mga makakapagbigay kapurihan sa iyo o sa tao lang. Panginoon, patawarin mo po kami. Tulungan mo kami. Tulungan mo ang bawat isa, o Diyos, na gawing tama ang mga lakad namin, maging ang pagpili namin ng aming mga kaibigan, ng aming circle of friends, circle of influence. Hallelujah. Tulungan mo kami. Tulungan mo ang bawat isa. Salamat po, Ama. Hallelujah. Tulungan mo kaming bantayan namin mismo ang aming sarili sa iyong harapan. Mabantayan namin ang aming aura sa iyong harapan, Panginoon. At makita mo kami na nagtatapat. Patawarin mo kami sa mga oras na hindi kami naging matapat sa iyo. At magmula ngayon, Panginoon, tulungan mo kami at makita mo kami na nagtatapat sa iyo, Panginoon. Maraming salamat po, God. At Ama, aking pinapag-pray, Panginoon, ang pangangailangan ng bawat isa, Panginoon, na aking mga kapatid sa iyo. Lord, katagpuin mo po ito. Lahat ng sila na nangangailangan ng kapayapaan, ng kagalingan, Lord, ng tulong mo, Panginoon, ng provision mo, Diyos. Hallelujah. Lord, ng wisdom, Lord God, hallelujah. Anumang pangangailangan ito, O Diyos, ikaw ay sapat. Ang biyaya mo ay sapat, O Diyos. Hallelujah. You are our great I am. Ipagkaloob mo po ito, Panginoon. Hallelujah, Lord God. Hallelujah. Salamat, O Diyos, sa mga pangako mo. Salamat, Panginoon. Pagpalain mo ang bawat isa. Lord, ayusin mo ang relasyon ng bawat pamilya, O God. Magkaroon ng kaayusan ang relasyon at tamang kaayusan ang loob ng sambahayan na kung saan ang mga magulang
ang otoridad sa bahay, Panginoon. Dahil ang mga magulang ang siyang mananagot sa iyo. Na kung saan ang mga anak ay sumusunod sa kanilang mga magulang, O God. Lord, maraming salamat na kung saan ang mga asawa ay nagtatapat sa kanilang sinumpaan na magiging tapat hanggang wakas. Ayusin mo, Panginoon, ang bawat relasyon ng bawat isa. Hallelujah. Maraming salamat po. Maraming salamat po, God. Hallelujah. At sila, Panginoon, na hallelujah. Hallelujah. Mayroon na, yung bang nagtatanong ng purpose ng buhay, ano ba yung layunin ng buhay ko, gusto ng direction magmula sa Diyos. Gusto ko lang sabihin sa iyo, kaibigan, hallelujah, mahal ka ng Panginoon. May maganda siyang plano sa iyo. At kung ano man yung parang tinitignan mong parang nalugmok ka na doon, nandun ka na, yung parang maaayos pa ba, hallelujah, yung mga ganong kaisipan, oo naman, maaayos yan. Sa kapangyarihan ng Diyos, sa biyaya ng Diyos. Kung sa sarili lang natin, hindi natin kayang ayusin ang ating sitwasyon. We are limited. Pero ang Panginoong Hesus, hallelujah, dahil sa kanyang kapangyarihan, kaya niyang ayusin. Basta, unahin mo ang Panginoon, tanggapin mo siya bilang Diyos, Panginoon at sariling tagapagligtas. Aayusin at ayusin niya kung ano man yung magulo sa ating pamumuhay. Kaya ng Diyos na baliktarin ang ating sitwasyon. Hallelujah. Sumunod ka sa maiksing panalangin ito ng pag-anyaya sa kapangyarihan ng Diyos sa buhay mo. Panginoong Hesus, maraming salamat po. Sa oras pong ito, isinusuko ko ang buhay ko sa iyo. Tinatalikuran ko, Panginoon, ang aking dating pagkatao. At tinatanggap ko ang pagiging Panginoon mo sa aking buhay. Mula sa oras na ito, ikaw na ang maghari sa aking buhay. Tinatanggap kita, Panginoong Hesus, bilang Diyos, Panginoon at sariling tagapagligtas ng aking buhay. Salamat po, Ama, sa pangalan ni Hesus. Amen. Hallelujah. Sa ating pagwawakas po, sa ating i-review ko lang po yung ating pinag-aralan. Babasahin ko po ng diretso yung aking handout. You are who you hang out with. 1 Corinthians chapter 15 verses 33 to 34. Do not be deceived. Bad company ruins, corrupts good morals. Wake up from your drunken stupor, as is right, and do not go on sinning, for some have no knowledge of God. I say this to your shame. Leave your mark, stand your identity, be the word changer. You are known by the friends, by the company you keep. Example ng kaibigan. Example of the kind of friends. Example of the kind of company. Godly influence. Respectful and honoring parents. Or ungodly and bad influence. How many times have we heard that old saying as a teenager that might have been sounded silly, but it only takes a moment to realize how true it is. Maybe that realization comes after getting caught doing anything that you shouldn't have been doing. Or being at a party with underage drinking even though you didn't have a drink. Being caught in a curfew with so-called friends. Maybe it comes when we find ourselves the subject of gossip among friends we usually gossip with. Got trapped on the situations that seem so helpless and miserable. Maybe during those times, we realize that the friends we have, the company we have, is not right. Beware of minsan lang, beware of, hindi naman palagi.
1 Corinthians chapter 15 verse 33 to 34, it says, again, our text, do not be misled. Bad company corrupts good character. Come back to your senses as you ought and stop sinning. There is an invitation of come back to your senses. For there are some who are ignored of God. Amen. This call is extremely important because it said even in Psalms chapter 1, verse 1, blessed is the man who walks not in the counsel of the ungodly, nor stand in the way of the sinners, nor sit in the seat of the scornful. Note, all because it's not quote unquote blessings, but it's all about God, and it's not about us. Amen. Community is a choice. We choose to invest in friendship that are beneficial and help us to be better follower of Christ, or we choose to invest in the friendship that would take us farther away from Jesus. It is upon which one. It is upon our choice. Choice wisely. One of the best investment you can make is in friendship that encourages you to be more like Jesus. Questions. Are there any friendship that you need to invest more in? Or is there any friendship that you need to invest less in? Or you need to stop investing? What is one step you can take today to be more like Jesus in your friendship? Application. Stay focused on who God created and called you to be. Be an agent of change for God's glory. Live a transformed by God's Spirit, allowing His light to shine through your actions, through our words, and through our character to positively influence the world around us. Leave our mark as a child of God. Stand on what we believe in. Stand our identity. Live our identity. Amen. Yun po, binasa ko lang yung outline. So, magandang umaga po at shalom everyone. God's love, God's peace. Ang pagmamahal ng Diyos at ang kapayapaan ng Diyos ay sumaating lahat. Magandang umaga at maraming salamat po, John Paul. Yes, oo, sabi nga ni Kuya John, nakakalungkot nga raw po talaga. Oo, Kuya, nakakalungkot po talaga na hindi naging maingat ang pagpili ng impluwensya at kaibigan. Kaya dapat may pagkakataon naman ito na maitama. Salamat. Hi, Ruby. Ang Diyos ay mabuti sa ating lahat. Mabuti ang Diyos sa iyong buhay din, Ruby. Patuloy na hanapin ang Panginoong Hesus. Amen. Hi, Ate Edith. Amen. God is good, Ate Edith. And hi, Ate Josephine. Hallelujah. Please send my regards to your loving husband and thank you. Sinamahan niyo po ako sa araw na ito. Hanggang bukas po muli. Amen. God bless everyone.